Salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo po ay mag-open ng ating camera. Ready po? One, two, three. Praise the Tama. Lord. Thanks God. Gandang makinig sa mga sinasabi ninyo na ilalarawan natin ang ating sarili sa dalawang tao, yung flesh and spirit, embodied in the twin. Malala ko yung sinabi ko doon na kay Ismael saka kay Isaac, ibang kaso. Pagdating naman dito sa kambal na ito, ay meron palang inilalarawan at ito ay tungkol sa kalalagayan natin na maaring isa sa mga magkapatid na ito ang lumalabas ang ugali sa atin, flesh versus spirit. Anyway, nawa nga po ay makita natin kung saan na talaga tayo nabubuhay. Nag-struggle ba tayo sa ating mga gawa ng laman? Maganda pong palatandaan na tayo ay nag-struggle sa ating mga failures sa laman. Pero kung ito ay pinagkikibit-balikat lang natin, parang baliwala, lalo't higit kapag medyo itinatago natin, yun ay masama. Palatandaan na hindi ka talaga aasenso kapag ganun ang kalalagayan mo. So you must have to be struggling doon sa mga desires ng flesh natin. Yun ay magandang palatandaan na ano ba yan? Bakit ko nagagawa pa yon? Ano ba yan? Bakit nagawa ko na naman yon? Ano ba yan? Bakit ganito ako? And that is a sign na nandoon ang conviction ng banal na espiritu sa atin. Well, nai-relate ko rin dito yung aming karanasan sa naka 18 days kami doon sa Australia. Kasama na yung aming mga paglalakbay. At doon ay unang-una, gusto ko lang naman mapasilan yung aking bunso, yung aking binata. Pangalawa ay gusto ko rin makita yung mga nandito sa bahay na mga anak ko, ano ba ang kalalagayan nila kapag wala kami. Dahil sigurado naman hindi kami mananatili sa kanila. Nakita ko yun, mga nangyayaring ganon. At siyempre, inoobserbahan ko rin ang sarili ko. May mga nagsasabi nga na maganda doon sa Australia. Alam niyo po mga kapatid, merong mga kinaganda. Yun po mga video na isinishare ko, yun po ay pang-comedy ko lang. Sa totoo lang po, gusto ko lang maging masaya rin pag may nakakita ay hindi laging seryoso. Seryoso talaga ako pagdating sa salita ng Diyos pero pag mga ganong outing-outing, yung aming paglalakbay ay talagang itinotodo ko rin ang magpakasaya pero hindi naman yung at the stage na magkasala. Anyway, doon ay may mga oportunidad. Una ay kami ay dumating doon sa Melbourne. Dalawa lang kami ni Sister Melanie. Wala naman kami masyadong struggle sa aming paglalakbay. Hindi nga lang kami ganong makalayo dahil wala kaming mga card, wala kaming pera na, I mean, yung nasa card. Kasi doon, kahit may pera ka na cash, minsan ay hindi mo magamit. Malala ko na nung nakaraan, minsan ay nandun kami ay hindi namin magamit yung mga pera namin. So, ganun po ang kalalagayan. And then, sabi nung aking binata ay iwanan nyo na yan kasi naka-reserve kami ng 2 days doon sa hotel. Pero sabi ng aking anak ay biyahe na kayo rito. So, nagbiyahe na kami doon sa kanyang kinaroroonan. At ayun, kung nakikita nyo ako nag-garden, yun ay dahil napakalamig. Talagang hindi naman tayo sanay. Hanggang ngayon, yung aking katawan ay medyo nahihirapan pa. Hindi ko alam kung anong hinahanap nito. Pag ako'y nag-aircon, ay giniginaw ako. Pagka walang aircon, ay nagiinit naman. So hindi ko pa masyadong naibalik yung aking
katawan. Kahapon nga, naglalakad ako para pawisan. Maganda naman pagka pinapawisan. Anyway, sa buhay ay sinubukan din namin na pumunta sa farm para makita namin yung ginagawa nila. May mga oportunidad pero doon ay nakita ko na kasi sabi ko nga nung nakaraan, ang maghapon mo doon aabot ng 8,000 dito sa atin. So ang ganda sana ng oportunidad pero ako po ay hindi talaga nagkakaroon ng attraction sa mga ganon. Dahil di naman ako nagkukulang, ang higit na mahalaga sa akin ay una, maingatan na parang unti-unti. Alam ko yung danger na kapag ka hindi ka nagamit o nagpapagamit sa Panginoon ay may danger na marami kang gagawin na hindi tama. Tama yung sabi kanina ni Sister Avie na sa ngayon ay hindi niya na nagagawa yung mga ibang bagay kasi meron siyang pinagkakaabalahan. At ganun nga ang katotohanan na kapag ka hindi ka nagamit doon ay talagang unti-unti ay kakainin ka ng panlalamig. So, salamat sa Panginoon sapagkat kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-Bible study. Actually, inopen sa amin ng isang pamilya yung kanilang tahanan. Anytime na gusto nyong mag-Bible study, pumunta kayo rito. Dahil sila po ay umuwi galing sa trabaho ng after lunch at yung hapon na yon ay open sila. Kaya lang ay hindi naman kami rin ay meron din mga ilang plano. Yan. So at least nakatatlong beses kami na nag-Bible study doon. Sa bahay na yon, meron mga ilang kasama. Yung huli nga ng Sunday, una ay nag-open muna ako nung Sunday po yon ng gabi. Nagpunta kami roon pero ang maganda yata ay ipinauna na gusto kong magkaroon ng gawain. Actually, ako na po ang nag-isip noon. Sabi ko, plano ko na kapag ako'y nandoon, ay igagather ko ito sapagkat sila naman ay nagpupunta sa mga churches. At alam ko naman ang kalalagayan ng mga churches doon. So, ang plano ko talaga ipunin sila. And then Sunday, habang kami nagkakainan, ay nakapag-start ako mag-share. Medyo informal, pero marami silang katanungan ng gabing yon. At yun, natapos yung una naming parang Bible study na rin. And then, ang pangalawa ay parang midweek. I think, Miyerkules yata yon na ang nasa isip ko noon ay ituro sa kanila yung paggamit ng 70 utos na kahit wala na ako doon ay sana magpatuloy sila. Kaya nga yung isang kapatid ay isinama ko rito, yun ay tatay, more than 50s na siya. Pero inaasahan ko na magsabi siya sa akin, wala naman. Ganon din sa aking hipag, sa aking, yung aking anak ay talagang maligamgam pa yun. Talagang nandun pa yung pagiging binata. So, hopefully, basta ang mahalaga ay ginawa ko yung aking dapat gawin na sana maturuan ko sila. Yung aming last na Bible study ay meron pang nakasama na hindi Pilipino. So, kailangan magsalita ako ng English. Yan, napalaban na naman. At minsan ay kinakapos. But anyway, purihin ang Panginoon. Meron ding kasama sa aming tinarahan na Seventh-day Adventist na nag-aaral dito sa Cavite. Siya po ay Malaysian. So dalawang beses ko rin siya nakausap at very challenging yung ang pakikipag-usap sa kanya. Una, gusto niyang pag-usapan namin kaagad ang Sabat. At sabi ko, unawain muna natin ang kaligtasan at saka yung covenant. So wala siyang alam pagdating doon sa dalawang yon. Kaya sabi ko, marami akong pinakita sa kanya tungkol sa halaga ng tipan. Pero hindi niya talaga maunawaan. Lumalabas talaga na parang normal lang na Kristiyano
walang gaanong alam. At yung pangalawa nga na pag-uusap namin ay gumawa ako ng daan kasi Sabado yon. Sabi ko, did you go to your church today? Yeah. Sabi niya, yes. And what was the message to you? The message about born again. Sabi niya, born again. And I have this, yung parang leaflets ba yon? O mga ipinamimigay sa church nila, bulletin. So sabi ko, can I see it? And then tinignan ko, nandun yung outline ng kanilang mensahero. And nakita ko kaagad yung mali. So sabi ko sa kanya, this is not right. And so inexplain ko sa kanya, pero yun pa rin ang ipinaglalaban. Anyway, magalang naman siya. Pero yun, may medyo matibay. Siguro nga dahil ipinanganak sila na Seventh-day Adventist at hindi basta-basta maalis sa bagay na yan. Well, doon ay may mga oportunidad. Sabi ko nga, pag ako ang mag-isip, sabi ko ayaw ko doon. Never ako nagkaroon ng desire na mag-stay. Pwede po kaming mag-stay. Sabi nga ng mga anak ko rito, tanungin mo nga yung mga matatanda, sabi daw nung isa kong anak, kung gusto na nila doon, aba, sabi ko, lumalabas na yung totoo. Matanda na talaga. Anyway, unti-untiin ka ng mga bagay na gano'n. Ilalayo ka talaga sa Panginoon. Sabi ko, hindi ako pwede rito, lalo na, hindi, kahit lalabas ka, walang mag-entertain siguro sa'yo, o kaya ay tatanggihan ka dahil hindi ganoon ang buhay doon. Halos wala kang makitang tao sa kalye. Yun ang problema sa ganong mga masagana ang kanilang pamumuhay. Masagana ba? Hindi ko alam eh. Sa totoo lang, maraming inilibre sa amin ang aming anak pero parang ibinalik ko sa kanya dahil may mga pangangailangan din siya. So, mag-aaway talaga ang laman at espiritu. And kung gusto mo na manaig ang laman, abay doon ka sa Australia. Nakikita ko yung mga Kristiyano doon talagang nandun yung pagiging lukewarm. Malala ko rin yung pamangkin ko na tingnan ko muna, baka may magsumbong sa akin. Si AB naman, pinsan niya yun eh. Yung nasa kwan. Actually, AB, sinabihan ko yung mga pinsan mo doon. May 5 po yung anak ni si Ate Tess pala. Nako, nandiyan na eh. Saka itong kapatid ko, nandiyan pala yung nanay nila. Yung anak ni Ate Tess ng kapatid ko. Noong kami ay ipinasyal niya kami, pinakain niya kami bago kami umuwi sa gabi. And then nabanggit niya habang kami nasa sasakyan na para bagang sinasabi niya na ang kanilang church ay not by works. So sabi ko, naku po, dalahin ko ito pag hindi ko nasira nitong pamangkin kong ito. Kaya nung nagkaroon na ako ng pagkakataon, sabi ko sa kanya, ang salvation ay meron 3 stages. At inililigtas tayo ng Diyos sa kasalanan, kaya hindi pwedeng wala kang gagawin. So in-explain ko po yun sa kanya, na nasiyahan ko rin naman yung mga ilang lalaki. Pero during that time ay siya lang yung kasama namin, kasama yung, sino pa? Naghiwalay na kami actually. Sinamahan pa kami nung panganay na anak ni Ate Tess doon, si Pong, si Abraham. Mga Christian po yan kasi during the time na ipinanganak yung mga ilan doon ay nag-a-attend si Ate Tess doon sa church sa Apari, sa Tugigaraw. Maalala ko yung kanyang husband ay nag-aral pa ng Bible School. Kaya lang ay may mga ilang kaganapan na yun hanggang sa mapunta na yung mga anak niya doon sa Australia. So at least ay every time na may oportunidad para makapag-share, talagang sabi ko, hindi pwedeng hindi mag-share. Pero iniiwan ko pa rin sa Panginoon ang magiging resulta ng lahat. Ayun. Suma total, maganda pero very dangerous sa spiritual. Pagka ikaw ay in the flesh, magugustuhan mo yan. Pero pag ikaw ay may struggle sa spirit, at gusto mo na maging spiritual,
tatanggihan mo yung mga ganon. Hanggang ngayon, medyo masasabi ko na hindi pa ako o kaya ay disoriented pa ako sa aking mga ginagawa. Nahirapan pa ako. Actually, last Sunday, hindi ako makapag-outline. So, mahaba yung aming oras. Ay tumayo ako at makikita po ninyo yung preaching ko nandito sa YouTube. Pastor Joseph, ano ba yung sasabihin ko sa iyo? Pakiunahin mo, yun yung next na nandyan na, i-upload ko na yung aking preaching last Sunday. Okay naman siya. At ito ay tungkol sa obedience. Ito ay magiging series namin. Bagamat hindi pa ako handang-handa sa outline ko ay nakapag-preach naman ako. Tingnan nyo na lang po kung ano yung resulta. Masasabi ko na hanggang ngayon nga, sabi ko ay disoriented pa ako. Marami akong gagawin kasi naghahanda na pa ako doon sa ating next semester. Tapos na ako sa mga video ko sa dito. Ang next natin pagkatapos ng Genesis ay yun nga, itutuloy natin yung Bible survey. And then, ang mga video na kailangan kong gawin ay yung Exodus to Deuteronomy. And then yung New Covenant Worship. Meron na akong mga nasabi sa inyo tungkol doon sa nakaraan. Pero kailangan ay talagang mailatag ito ng maayos. Hindi pa bumabalik yung katulad ng panahon na umalis ako rito. Talagang ang hirap din pabalikin kapag parang na-stagnant. Sasabihin ko, parang nalamigan yata yung utak ka sa sobrang lamig. Grabe. Ayan, so purihin po ang Panginoon sa mga pag-iingat niya, sa mga provision. Pero sabi ko nga, mas importante talaga ang spiritual na aspeto ng buhay natin. Back to Pastor Joseph.